Hello guys! We are back for another video and this time, gagawa naman tayo ng e-travel para sa mga lalabas at papasok ng Pilipinas. So una, pumunta tayo sa website ng e-travel. Ito ay etravel.gov.ph. Tapos click nyo lang yung sign in. Makikita nyo dyan yung green na box. Tapos ang kasunod nyan is, kung may account na kayo, ilagay nyo yung login details nyo. Tapos pindutin nyo yung login. At kung wala pa kayong account, i-click nyo lang yung create account na nasa baba. Tapos sa pag-create ng account, ilalagay nyo ng email nyo. Tapos click nyo na yung continue. Sa email na yan, magsisend ng OTP na siyang ilalagay nyo dito. So pag nalagay nyo na yung OTP, hihingi na yan ng password. So ang password dapat merong malaking letra, maliit na letra, at may number. Dapat pala meron ding special characters tulad ng at, underscore, exclamation point, tulad ng mga yan. After gumawa ng password, i-click lang ang continue. Pagkatapos niyan, kailangan natin mag-upload ng picture. Kahit mag-selfie ka lang dyan, okay na yan. Tapos, pangalan, birthday, phone number. Yung phone number, kahit anong bansa, pwede yan. Kung nasa Pinas ka, nasa ibang bansa, tulad niyan, Hong Kong, ilagay mo lang. Scroll mo lang pababa, nandiyan naman ang citizenship, passport number, kung anong bansa ang nag-issue ng passport, occupation, tsaka kung kailan in-issue ang passport sa'yo. So, pagka nasagutan mo lahat, i-review mo lang, tapos i-click mo na ang next. So, ang kasunod naman yan is address. So, madalas ito yung address mo sa Pilipinas. Una dyan kung anong province kayo, tapos sumunod dyan is yung anong city or yung municipality nyo. Then, after nun, yung barangay naman. Tapos yung sa house number, tsaka yung sa street name, kailangan din yan. Tapos pag okay na, pwede na natin i-click yung next. Tapos itong kasunod naman, i-review mo lang yung mga personal details na nilagay mo kanina. Tulad ng name, address, passport, birthday, yung mga ganyan. Kung tama naman lahat, pwede mo na i-click yung submit. At ayun, nakagawa ka na ng account sa eTravel. Ngayon, paano naman gumawa ng travel declaration? O yung nag-generate ng QR code na ipinapakita sa airport. So, ito na yung kasunod natin gagawin. May dalawang choice ka dyan, no? Arrival at departure. So, yung arrival, yung mga paparating sa Pilipinas, yung mga uuwi ng Pilipinas. At yung mga departure naman is yung mga aalis ng Pilipinas. So, for this video, ang gagawin natin is yung arrival. So, i-click ang arrival at ang continue. Tapos, ang kasunod niyan is yung purpose of travel at yung flight details. Sa purpose of travel, kayo ba ay OFW, returning resident, ito ba ay para sa leisure, tourism, ganyan. Tapos sa flight details naman, ilalagay nyo lang yung airlines, kung anong flight number, tapos kung saang bansa kayo galing. Yan, sa origin, maraming nalilito dyan. So yung origin is yung kung saang bansa po manggagaling yung aeroplano. Tapos ang kasunod nun is yung airport origin. Kung anong tawag sa airport na panggagalingan nyo. Kasi ilalagay nyo rin dyan kung anong araw aalis yung aeroplano, kung saan man kayo manggagaling. Tapos, ilalagay nyo rin dyan kung anong araw kayo darating sa Pilipinas. Tapos pag okay na lahat, i-click lang natin ang next. Ang kasunod naman ay health declaration. So ito basahin nyo lang to tapos sagutan nyo lang kung ano yung applicable sa inyo, no? Tapos i-click na rin natin yung next. Ang kasunod niyan is ang customs declaration. So dito na papasok yung baggage declaration, general declaration, tsaka yung currency declaration. So basahin nyo lang yan, tapos kung may applicable ulit sa inyo, i-declare nyo lang tulad ng malaking halaga ng pera, ayan, i-click nyo yung yes. Pero kung wala naman tulad ko, wala naman ako i-declare, wala akong dala, i-click ko yung no. Tapos ito naman yung other travel details, kung ilang piraso yung hand carry nyo, ilang piraso yung check-in baggage nyo, may kasama ba kayo. I-click ang next pagka nasagutan na yan. Tapos ang kasunod nyan guys, pipirma kayo. So ito kahit hindi perfecto yung pirma, okay lang. Kung nagkamali kayo, meron dyang clear sa taas para mabura. Kung tama naman, i-click nyo lang yung next. Tapos ito kung may kasama kayong family member, pwede nyo rin ilagay dito. Ako may kasama ako, pero hindi ko siya ilalagay dito kasi meron siyang sarili niyang e-travel. So pindutin lang natin ang next, tapos yes. Tapos ito na yung last part sa paggawa ng e-travel para makapag-generate na siya ng QR code. So, dito i-review lang natin lahat ng detalyeng inilagay natin. No? Tapos kung okay naman lahat, i-click na natin yung submit. Tapos ayan, pagka-click ng submit, meron ka na ang QR code. Pwede mo na itong i-save
Kaya naman i-screenshot, picturean, yan yung QR code na ipapakita mo pag hinanap sa'yo sa airport. So ayun lang guys, nakagawa na tayo ng e-travel. Dali lang, di ba? At kung may mga katanungan kayo, mag-comment lang kayo dyan, sasagutin natin yan. At para naman sa mga kababayan natin na naka-cellphone, ayan, kung cellphone ang gagamitin nyo sa paggawa ng e-travel, meron din tayong video niyan, so i-upload natin yan. Hanggang dito na lang muna ang video na to guys. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye guys!